Okay po, so yun. Hindi na ako magmamas. Nahirapan po ako magmas lang po kayo para hindi nyo masalo yung virus ko. Oh, wala na akong virus dito, kapatid. Ang virus nasa labas. Sige po, tayo po ay magsisimula na po sa ating pangaral ngayong umaga. At yun po, dumarating na po ang ating mga kapatiran. It's better late than never. Pero simulan po natin ang ating pangaral dito po sa Genesis chapter 2. Tayo po ay pag-aralan natin mabuti yung banal na kasulatan kung paano po ang sinabi ng ating Panginoon, no? At siguro basahin po natin yung buong chapter 2 verse 18 to 25 at doon po tayo mag-aaral ng mga salita. So sabi doon sa verse 18, may Bible po kayong kapatid, no? Verse 18, no? May pakiguide nga si nanay sa Bible. Verse 18 to 25, sabi doon, And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmate for him. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found an helpmeet for him. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now the bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. So, ang Diyos po magpala sa pagbabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. So, ngayong umaga, pag-aralan po natin ang tinatawag na God's design for marriage. Ayun, paborito ng mga young people ito, no? About marriage, no? Gusto na mag-asawa. Pag tawa ng tawa daw, gusto nang mag-asawa. Eh, paano yung mga senior citizen? Tawa ng tawa din. Gusto rin mag-asawa. So, yun po. So, makita natin yung ating teksto ay from Genesis chapter 2 verse 18 to 25, at makita natin yung design ng Diyos patungkol po sa pag-aasawa ay nilahad na po doon sa talata. At isa-isahin po natin yung mga prinsipyo ng Diyos tungkol po sa marriage life. Ito po ay part 1 pa lang natin, no? Sa Sunday, part 2, may part 3, may part 4, hanggang part umabot tayo sa magkaapo na kayo, tuturo natin about marriage. Yun. So, makita po natin na yung Genesis chapter 1, ito po ay refers to God as Elohim, no? Makita natin Genesis 1:1, God created the heavens and the earth, no? Makita natin yung God doon ay from the Hebrew word Elohim, emphasizing His power as the creator, no? Makita natin in Genesis chapter 1 na ini-emphasize doon na yung God doon, the creator, pero in the plural form, Elohim. Tapos sa Genesis chapter 2, makita natin refers to Him as the Lord God, showing that the powerful Creator is also the personal God who cares for His creatures. Yon. Kung makita natin, pag binasa natin yung chapter 2, buong chapter 2, makita natin yung ating Diyos, siya yung nagmamahal, nagkikare po sa kanyang mga nilikha. Hindi lang po niya nilikha yung kanyang mga nilikha na pinabayaan, kundi makita natin na mayroong pag-iingat o pag-aalaga ang Diyos sa kanyang mga nilikha. No, yun po yung ating the Lord God. Yun sa Old Testament tinawag siyang the Lord God, no? So, pag-usapan natin
natin yung God designed marriage to meet the human need for companionship. Bakit nga ba may marriage? Bakit may pag-aasawa? Yon, sabi doon, God designed marriage to meet the human need for companionship. Ayon. Ano yung companionship? Para magkaroon ng kasama. Bakit nanay kasama naman? Kapatid kasama. Bakit sinabi ng Bible na kailangang ihanap ng kasama o katuwang o katulong? O hindi yung katulong na naging katulong, no? Tagalaba, tagasaing, tagaluto. Hindi po. Katuwang o kararamay. Yung ganun po ang ibig sabihin nun. Kasi iba, pag binanggit na binigay ka sa akin ng Diyos maging katulong, kaya ikaw lahat ang gagawa sa bahay, ha? Ako ay uupo na lang. Ipagluto mo ako ng pulutan. Ibili mo ako ng marka demonyo. Hindi po ganon, mga kapatid. Kaya sa mga young people, maganda maging asawa, Kristiyano din, mananampalataya, para hindi tayo magkamali. Kasi pag ang pag-aasawa, hindi lang yung tinatawag na feeling, hindi lang ang issue ay nararamdaman. Naku, mahal na mahal ko, pastor. Kaya kahit itiwalag mo ako, ay asawahin ko talaga siya. Hindi ko ipagpapalit siya kahit kanino man. Di ba? May mga nababagit tayo gano'n eh. May mga narinig tayo doon eh. Pero siyempre, yung unang prinsipyo sa pag-aasawa, mga kapatid, ay kailangan Kristiyano sa kapwa Kristiyano, kapwa mananampalataya. Kasi design ng Diyos yun, mga kapatid. Kita mo, si Adan, hindi siya inihanap ng Diyos ng magiging asawa sa ibang lugar kasi wala pa namang ibang tao. Talagang binigay ng Diyos yung babae, design, kinuha talaga sa tadyang ni Adan, no? Sa tadyang ni Adan. At ang naging resulta ay si Eva. Ayun. So, yan, magamas na lang kayo kasi nahirapan pa ako kaya hindi naman kayo wala naman lalagyan ko nga ng dito, plastic para sa sunod eh. Parang school na tayo, no? May plastic eh. Okay po, so yung ating teksto ngayon, Genesis chapter 2 verse 18 to 25 about God's design for marriage. At yan nga po, no? God designed marriage to meet the human need. Yung pangailangan ng tao. So may pangailangan po ang tao. Yun, kasi 'di ba, naalala po natin. Makita natin in Genesis chapter 1, sinabi ng Diyos sa huling verse. Yun, dinama natin ang huling verse ng Genesis chapter 1, mga kapatid. Kung ano po yung nakalagay po doon. Sabi po doon sa Genesis chapter 1 verse 31, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Ayun, very good lahat. No? Walang masama. Walang hindi sinabi ang Diyos na hindi mabuti. Lahat ay very good sa lahat ng kanyang mga nilikha. Pero makita natin in chapter 2, ano yung sabi ng Diyos, no? Sa chapter 18, yon, hindi very good eh, hindi good. Sabi ng Diyos, and the Lord God said, it is not good. Yon, dito naman, no? It is, kanina sa chapter 1, very good. Dito sa chapter 2, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmate for him. Yon, hindi raw mabuti sa isang lalaki ang, ano po, sabi doon, nag-iisa. Eh siyempre marami na siyang kasamang mga, di ba tayo, sabi natin, ano daw ang best man, anong man's best friend? Aso, di ba? Man, best friend. Pero, wala bang aso dito, kapatid, sa panahon ito? Mayroon no. Pero bakit sinabi ng Diyos na, sabi ng Diyos, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmate for him. So sabi ng Panginoon, hindi buti sa isang tao ang nag-iisa. Kaya ihanap ko siya ng kanyang magiging partner o magiging kaisa. Ayun, bakit puro gusto niyo sa huli, mga kapatid? Dito sa unan. Kasi wala pong mas. So, yun, ako po, so,
Ang pinag-usapan nga nito ngayon natin, part 1 po ito. O bali, part 10 po ito. Bawat Sunday, may part po ito. Part 1, part 2, part 3. So, God's design for marriage. Ayun. Ito na po yung panahon para yung mag-asawa ay maintindihan mo talaga yung pag-aasawa. Hindi yung nag-asawa lang dahil sa damdamin, sa mapusok na nararamdaman. Minsan, ganun lang, no? Nagkita, pero ako naramdaman ko, mahal ko na siya. Ay, hindi ko totoo yun. Yun. Pagkalipas ng isa, iba na palang mahal ko. Ano yun? So, yun po, yun. Balikan lang natin ng kaunti, no? Genesis chapter 1, tinalakay doon yung tinatawag na emphasizing His power as the Creator. Kaya, nandun mabasa natin, God created the heavens and the earth. Yung God doon ay from the Hebrew word Elohim. Tapos sa chapter 2, refers to Him as the Lord God. Yun, binanggit, Lord God, showing that the powerful Creator is also the personal God who cares for His Creator. Yun, hindi lang sa lumikha lang na pinabayaan niya. Mayroon siyang pag-iingat o pag-kikare. Ano sa Tagalog yung pag-kikare? Ang daling bagitin sa English, ano? Pero pag sa Tagalog, ang hirap na. So, yung pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga nilikha, mga kapatid. No? So, ano po? Ano po yung sabi doon? God designed marriage. Yun, dinisign talaga ng Diyos yung pag-aasawa. Yun. At ang pag-aasawa, dinisign ng Diyos sa lalaki. Yun. Kaya nga hinanap niya ng babae. Hindi niya hinanap ng lalaki din. Kasi pwede namang ihanap ng Diyos yung lalaki, Brad, no? Bakit hinanap ng Diyos ginawa niya babae? At saan niya kinuha yung kanyang mapapangasawa? Sa kanya rin. Hindi siya naghanap tungkol saan-saan. So God say, He will make Adam a helper. Yun, ito po, marami nagkakamali dito Kaya ginagawa ng mga lalaki, ginawang katulong o helper biblical talaga, helper Pag inugat mo ito sa Greek word, talagang katuwang, kaagapay, kaisa, kaya mayroon kayong pagkakaisa. Yun, huwag mong gagawin katulong yung asawa mo. Yun, ito ay katuwang. Yun, ibig sabihin ko ano yung mga ginagawa mo pagkakaisahan nyo. Yun, hindi lang naman sa trabaho, hindi lang naman sa lahat ng bagay. Kaya pag nasubaybayan nyo lahat ng part nito mga kapatid, lalago kayo sa inyong marriage life. Kasi ito po yung minsan dilema po ng mga mag-asawa kahit Kristiyano, no? Nakala nila, Kristiyano na ako kaya okay na nung pag-asawa natin. So meron tayong pag-aaralan about marriage life. Yun. Yung tagalabas, huwag mo na intindihin kung ano yung ginagawa lang marriage life. Wala naman talagang silang pakialam kung anong buhay nila. Para makasal, after 6 months, after 6 years, after 5 years, ay break na, hiwalay na. Yon, nagkaaway lang na kagabi, nagpunita na ng Brad, yun? Marriage contract. Yon, di ba niya nalata? Marriage contract. Kontrata nga lang Si Adat ho ba may marriage contract? Wala Sabi ng Diyos, kayo ngayon ay mag-asawa na. Deklarasyon lang No? Ngayon, ang daming seremonya pa Bago ka makakuha ng marriage contract, ang dami pang pipirmahan mo. O ikaw ba, lalaki, kaya mo na bang buhayin si babae? Talaga, daming investigasyon pa sino mo ba talaga nagmamahalan? Di ba yung lalaki at babae? Bakit dami pang investigasyon? Pwede naman magsinungaling yung lalaki. Opo, kahit hindi. So, makita natin, Genesis chapter 2, verse 18, God say He will make Adam a helper. Pero makita natin, 1 Corinthians chapter 11, verse 9. Yun, tinan po natin, para ma-reconcile po natin yung ating teksto. 1 Corinthians chapter 11, verse 9. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto? Sabi doon, neither was the man created for the woman, but the woman for the man. Yun. So ito po, no? Nilikha ng Diyos ang babae para sa lalaki. Yun po yung nakalagay sa Biblia. Diba? Ang unang nilikha ng Diyos yung lalaki.
Yun, hindi naman babae. Yun, kaya nga mamaya pag-aaralan natin mabuti yan. So, a man is the cherish his wife as his own flesh. Yun. Kailangan yung mga lalaki ay ituring yung asawa niya, nakatawad talaga niya. Yun, kasi nanggaling nga sa tadyang ni Adan, di ba? Kaya ang utos, di ba, Ephesians chapter 5, tinan po natin yung Bible. Ephesians chapter 5 verse 28 hanggang 29. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Episo? Sabi po niya sa verse 28, so ought men to love their wives as their own bodies. He had loved his wife, loved himself. Yun, magandang talata, no? Mahalin daw ng lalaki ang kanyang asawa na parang kanyang sariling katawan. At ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Yun, kaya tayo mga lalaki, no? Pakamahalin natin ang ating asawa. Yun. Ilan lang tayo may asawa dito, Brad? 3 lang tayo ngayon. Wala yung iba. So iparinig nyo sa mga asawa nyo, ha? Yung wala dito, iparinig nyo para maganda yung talata eh. So mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Inyo ha? Kanya-kanyang mahal tayo. Hindi pwedeng mahalin mo yung ibang asawa. Kanya-kanyang asawa. Hindi, yung iba kasi, mahalin namin ang aming mga asawa. Marami asawa eh. Hindi po. Kanya-kanyang asawa ang mamahalin. At kapag minahal daw natin ang ating mga asawang babae, minamahal daw natin ang ating sarili. Yon, kaya yung hindi nagmamahal sa asawa, hindi mo rin mahal yung sarili mo. Kasi isang katawan na kayo mga kapatid eh. Di ba ang sabi ng Bible iisang laman na kayo. Oh, hindi naman literal yun, pero in spiritual aspect, iisa na kayo. Kaya, ano sabi sa verse 29? For no man ever yet hated his own flesh, but nourished it and cherished it, even as the Lord the church. So figurative speech, yung marriage, ginaya po sa church. Jesus Christ is the head of the church. Church is the parang asawa ng Panginoon. So, siyempre kapag nag-aasawa, preparado. Di ba? Yung mga lalaki, preparado. Babae, preparado. Yun. Ano yung preparasyon? Di ba? Palagi natin sinasabi, kailangan physically mature. Hindi nung gayon sa survey, 10 to 14 years old. Ilang libo po ang nabubuntis ngayong pandemic, Brad? 10 to 14 years old, nabuntis ngayong pandemic. Iba pa yun sa mga may asawa. Okay lang kung mabuntis yung mga may asawa. Pero ang nakakalungkot, nabuntis walang asawa. May boyfriend. Hindi pa kumbaga, dahil lang sa, ang tawag ng Brad? Dahil nga lang sa palaging Facebook, face to face. Hindi na wala nang face to face, pero bakit nabubuntis, no? Sabi nung nasa news, bakit kaya nagkabuntisan ngayong pandemic? Ay, wala namang face to face. Paano nangyari yon? Nakakabuntis ho ba pag nagpe-Facebook ko, mga kapatid? Kahit nasa Facebook? Survey po yun. Tumaas po yung rate ng pregnancy. 10 to 14 years. Yun. Na hindi dapat. Kasi wala po sa maturity. Kung gusto mo talaga mag-asawa, intend mo yung maturity. Physically maturity. Pangalawa, ano pa ho? Yung financial maturity nang nangliligaw sa'yo, pati ikaw, mahirap yung umasa ka rin, no? Pareho kayong bankrupt. Paano na? Kung nagkaanak kayo ng 1, 2, 3, 4, 5, eh kung napagana pa, nagbumuo ka ng 2 team na player, o buo tayo ng player, ilan po yung 2 team, Brad? Ilang player yon? 12. Isang team? O 24. Sa probinsya, pag sa probinsya mga kapatid noon, pag mali kaunti ang anak mo, lilibakin ka. O totoo yun, lilibakin ka pag kaunti ang anak mo. Pero pag marami, grabe ka, Brad, talagang pinagpala ka ng Diyos. Kahit puro kamote lang ang kinakain, kamote,
saging, kamuting kahoy, pero ang tingin sa'yo, mayaman talaga, Brad. Pero pag kaunti ang anak mo, parang ang tingin sa'yo, Brad, wala ka eh. So, tayo naman ay pinaplano. Hindi tayo nag-iisip na paramihan tayo ng anak. Eh, kung kaya mong suportahan. So, yun po. Tapos dun sa Ephesians chapter 5 pa rin, no? Kung atras lang po tayo, yun, dun din tinalakay ng Diyos yung tinatawag na, sabi dun sa verse 21, submitting yourself one to another in the fear of God. Yun, nagpapasakupan sa isa't isa na may takot sa Diyos. Yun, hindi pwedeng parang nagsusumbatan kayo, yun, parang nagkakaratihan kayo, yun, nagpapasakop kayo sa, sabi doon, submitting yourself one to another, sa bawat isa, sa takot sa Diyos, hindi sa takot sa asawa. Kasi yung iba, nagpapasakop dahil takot sa asawa. Hindi po. Huwag mong katakutan yung asawa mo kasi katao din yan. Di ba sabi ng Panginoon, Matthew 10:28, huwag kang matakot sa nakakapatay ng katawan. Yun, eh tao din yung asawa mo. Lalaki, babae, tao din yan. Ang katakutan natin doon, sa Diyos, sabi ng banal na kasulatan, pero God. Tapos sabi sa 22, wives, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. Yun, ito po, no? Kanina para sa lalaki, no? Para pakamahalin, bigyang kasiyahan yung mga asawa nating babae. Yung huwag bigyan ng sama ng loob. Pero ito naman, sabi doon, magpasakop sa inyong asawa sa takot sa Panginoon. Alam mo yun, as unto the Lord, para sa Diyos. Kasi pag hindi natin ginawa yun, mga kapatid, na hindi nagpapasakop sa ating mga asawa, sa kanya-kanyang asawa, nilalabag natin, nilalabanan ang kalooban ng Diyos. Kasi yun ang sabi, magpasakop. Pag sinabing magpasakop, hindi yung ikaw yung parang hari-hari, ikaw yung parang diktador sa bahay, no? Yun, bigay po ang authority sa lalaki. Pero huwag namang abusuhin ng mga lalaki, ha? Sabi ni Pastor, ako ang authority, kaya itong dos por disin kita, ha? Di ba sinabi natin na mayroong kanya-kanyang obligasyon ang lalaki at babae. Ang obligasyon ng lalaki ay yun, paligayahin yung asawa niya. Huwag bigyan ng sama ng loob. Ang obligasyon naman ng babae magpasakop sa asawa. Yun, magtulungan, sabi doon, sa 21, submitting yourself one to another. Magpasakop. O sweetheart, ang plano ko ay ganito. Payag ka ba? Ay, hindi ako payag. Ay, payag kung hindi ko payag. Basta gagawin ko ito. O, dyan nag-aaway tuloy. Yun. At minsan ito yung nangyayari. Sinabi mo sa kaibigan mo, hindi alam ng asawa mo. Abay, kayo mo lang sinabi mo doon. Ngayon ko lang nalaman. Sa kanya ko pa nalaman. O yun, dapat bago malaman na iba, kayo munang mag-uusap. Pwede ba yun, mga kapatid? Minsan, nalalaman na lang ng asawa eh. O bakit ganon? Eh, pag sinabi ko kasi magagalit kayo, ang problema, natatakot kang magalit. Pag hindi mo sinabi ngayon at malalaman pa niya sa darating, mas lalong 10 galit ang mararamdaman. Diba? Sabi doon, ang pagsasabi ng totoo ay pagsasama ng maluwat. Tama ba yung marami? Yun, huwag lang matakot kung ganun talaga. Ako, kay Mrs. Minsan, silang dalawa ni Sister Gina. Kasi siyempre, magkapatid ho yan. May mga bagay sila noon na hindi sinasabi sa akin. Minsan natatakot daw sila magalit ako. Ay pag nalaman ko naman, mas doble naman ang nararamdaman kong galit. Wow! Kumikidlat, kumukulog. O, gano'n lang naman yun. Siyempre, pag hindi ayon, ako kasi, ang prinsipyo ko, pag hindi yung prinsipyo ng Bible, kasi dapat lumakad tayo ayon sa prinsipyo ng Bible, ayon sa lituntunin ng Diyos. Pag yan ay na hindi talaga prinsipyo ng kalooban ng Diyos at magiging resulta ng hindi maganda, hindi baling magdamdam ka sa akin. Yun. Huwag lang tayong parusahan ng Diyos. Yun. Nawa, huwag ikadamdam ng bawat isa po sa atin. Kung halimbawa yung asawa niyo hindi pumayag, yun, mo na lang, no? Sabihin mo na lang, sige, sweetheart, kung ayaw mo, sige, ayaw ko na rin.
alang-alang sa ating pagmamahalan. Di ba? Ang ganda mga kapatid, no? Kaysa ipilit mo yung sarili. Kung ayaw mo, basta gagawin ko ito. O di pag-uwi mo, wala kayong imikan, nagsasalubungan kayo para kayong tricycle na pahagigan. Talagang bahala na kung mabanggaan kayo sa isa. Di ba? Pag may sama ng loob kayo sa bahay, kahit magkasalubong kayo, para kayong Pajero sa KMW eh. Pahiritan ng pahiritan eh. Aalis, darating. Walang imikan. Kasi may samaan ng loob. Pero kapag yung isang bagay pinag-uusapan nyo at may conclusion kayo na anuman yung pinag-usapan, ito sweetheart, sige, kung ano yung pagtagpo natin, ay ito yung pag-usapan natin para wala tayong pagkawayan. Yung ganun mga kapatid. Yun. Hindi rin ipipilit mo. Pag ipinilit mo at ayaw nung isa, di talagang ngayon, kung wala talaga kayong pag-isaan, ipanawag niyo ako. Pastor, hindi namin papagkaisaan ito. Ano talaga ang nauna? Itlog o manok? Talagang nag-aaway kayo mag-asawa eh. Yun. Biblical ho ang pag-uusapan natin. Ano ho talagang nauna? Itlog o manok sa Bible? Manok! Diba? Nilikha na lahat ng hayop, hindi niya nilikha lahat ng itlog. Hindi nauna ang mga manok, di ba brad? So, solusyon na natin in the Bible. Hindi na kayo mag-asawa, nag-aaway. O pastor, ano ba talaga ang mundo? Bilog o lapad? O, hindi pagdating natin sa langit, yun ang solusyon kasi kahit mga pastor, nag-aaway-aaway po dyan eh. Lapad ba o bilog? O, pero sa Bible ho, ay in the circle of the earth. O, hindi circle. So, hindi na natin pwedeng pasunod ang debate ay kung bilog o lapad eh. Kasi kung mag-aaway-aaway tayo dyan, pagdating sa langit, si Lord na lang sasagot nun. Kung hindi natin mabigyan ng solusyon. So, ganun din sa mag-asawa, minsan, napakalit na bagay. Pinag-aawayan, pinagtatampuhan. Di ba, mga kapatid? Na-experience ba nyo, napakalit na bagay, nagtatampuhan kayo? Yun. Minsan sa anak din nyo. Yun, sa mga anak nyo, ang naging dahilan kaya nagtatampuhan. O bakit pinalo mo yung anak ko? Bakit anak mo rin ba? Anak ko rin yan ah. Magiging anak mo ba yan kung wala ako? Talaga, nag-ispadahan na eh. Yun. Siyempre, ang mga lalaki, mga kapatid, disciplinarian yun, no? Mayroong mga lalaki, hindi na mamalo. Mayroong mga lalaki na mamalo. Ako na mamalo, mga kapatid. Anong si Amir, maliit, talagang maliit. Tapat-pat ko talaga yan. Maliit na maliit, manipis na manipis. Yun. Pag maliit, talagang pinapat-pat kayo, talagang, patakbo kay misis. O kay Sister Gina. Takbuhan yung dalawa eh. Sabi ko sa ilo, huwag mong kakampihan. Pag kinampihan mo yan, ang isip niyan, mali ako, tama kayo. Yun. So, yun naman, pagkatapos nun, sinasabi ko bakit napalo ko siya. Yun. In the biblical, dalawang kahulugan ng palo. Pwede mong pangaralan, pwedeng literal na palo, pero yung palo na talagang hindi naman magresulta ng ano. So, iba kasi against sa palo, against naman sa... So, hindi natin pwedeng ano yan, kung ano yung pamamaraan mo yun. As long na epektibo. Hindi mo nga pinapalo mo lalong nagre-rebuild eh. Meron namang hindi napapalo, lumalaki ang ulo. So, kung ano yung epektibo, doon ka. Biblical truth. Yun, parang sa church eh. Mayroong mga churches, may mga baptist na mamalo po ng membro. Kapag may nagkamali, may lamisa po dyan, pinapadapa yung membro. May hawak pong patpat yung pastor. Uulitin mo na bang mag-absent, Brad? Pinapalo ko talaga, mga kapatid. Ito pong si brother ay 2 beses na po nag-absent. 2 palo po. Talagang pinapalo po talaga. Ayaw naman natin gawin yon kasi siyempre pag napahiya na po, di ba? Yun, ay pwedeng paluin ko sino gusto paluin natin. So, puntahan ko sa bahay. So, sabi doon, sa verse, a man is to cherish his wife as his own flesh. Yun. Paligayahin natin yung ating mga asawa, mga lalaki, na katulad ng ating mga laman. Ayun. Genesis, God designed marriage to meet our need for companionship. Genesis chapter 2, verse 24. Marriage must be
primary. Yun. Ano yung primary? Mamaya pag-usapan natin. Permanent, exclusive, and intimate relationship. Yun. Pag-usapan mo natin yung primary. Primary relationship, God did not create a father